Hi guys, it's Tom. So, tonight, ako ay bibili sa Baliwag. Not sponsored, by the way. Birthday kasi ni Tito, so I'm gonna buy some lechon manok and yampo. So, I'll see you there. Ayan guys, so natapos na tayong bumili ng Baliwag. So ayan. And tayo ay pauwi na. Kasi magdi-dinner na. Syempre at birthday ni Tito. So magdi-dinner na din, magkakainan na. Kaya need na rin nating makauwi guys. So I will see you there. My house is a pretty girl I will. Sana may kandila yung loob, yung parang yung red na maliit na stick. Pero alam ko nang hingi tayo ng kandila kahapon eh. Tapos sabi meron daw. Hala, mukhang wala. Talagang inalulong ni Kuya. Patay tayo dyan, walang kandila. Hihingi kami ng kandila sa kapitbahay. Kasi parang dami nangyayari doon. Just in case ang wala dito. Ay, ano po kayo? Kandila naman. Pang birthday po na kandila. Hindi kasi na, alam mo yung Kuya sa Goldilocks, natanong natin siya, diba? Hindi, May oo. kandila po. Oo, siya. Pwede rin, hindi niya naisip na pang birthday yun. Sige tita, okay lang po. Thank you. Bakit hindi kayo nakahingi? Humingi kami tapos pagbukas po namin ng box, walang kandila. Ay, nakalimutan siguro naman. Pero nagano kasi kami, nang hingi naman po kami. O kaya minsan dapat sa ano yun, sa ibabaw lang. Hindi, no, wala eh. No choice tayo, be. Punta talaga tayo dun. Guys, bibili kami ng iced tea tsaka ice drop. Pero si Tito sa'yo. ako'y inatasan bumili ng iced tea. At may iced tea po kayo dyan. Opo, Nestle. Anong flavor po? Apple at saka lemon. Dalawa pong apple. Ano pa? Yun lang po. Tayo ngayon guys ay pupunta para bumili ng ice tubes. Sasamahan natin ang aking pinsan. Nasa labas siya. Alright guys, so hindi ko siya mahanap. Ang aking pinsan, nasan ba ang aking pinsan? Birthday. Kaya lang, maiwan yung kandila. Wala palang kandila. Pero, picture lang tayo para ano, may masend din tayo kanila tita. Hi guys, so kakain na kami and ito yung Magdadasal kami. Gano'n. Pero syempre magdadasal muna bago kumain. Video na lang ganyan. Bless us, O Lord, for this thy gift you share but receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Happy birthday, Tito. Thank you so much, Lord, for everything and for the graces. Amen. Amen. Kaya ko mag-record. Hi guys! So today tayo naman ay today agad, no? Parang kala mo ibang vlog na. Pero mag-taste test na ako ng chocolate cake.
So, ito siya. Yan. And, gihiwa na tayo. Okay. Oh, may ano pala siya, may icing pa pala siya sa loob. Iced Yan, sarap ng iced tea. apple is the best. Okay, so tikman na natin siya, guys. Ube cheese pandesal. I mean, it's okay. Nothing too special about From the cake lover. Mamaya maging meme siya, no? Kung ano-anong lover na lang. Tom the iPhone lover. Tom the prodigal chicken. lover. I hope you guys don't get the reference of that one. Baka mamaya, hindi pa ako sumisikat. Kailangan ko nang i-address yung prodigal. yung hindi ka masikat tapos nag-post ka na sa FB. Hindi po yung totoo, work po muna. Wala po akong sariling Troy to your. Troy Tuyor, a.k.a. Elmer Villacura, a.k.a. Troy Tuyor. Baka mamaya. Kasuhan tayo. Bakit? Public figure naman siya. Mahal namin si King Yasmin. Ever since 2019. Walang-wala kayo sa Asia Songbook. Walang-wala kayo dyan. Bakit Asia Songbook? Lahat ng songs kaya niyang kantahin. Tapos iba-ibang tono pa yan. Tsaka Kaya niya lahat, ng version. kahit anong topic, kaya niyang gawan ng kanta on the spot. Ang favorite ko is yung CQ. Tapos kinikwento niya na pumupunta siya lagi ng guardhouse. Ibig sabihin nun, intentional siya. Hindi niya nilalagpasan yung guardhouse. Taylor Swift can never. Tsaka minahal niya talaga yung guard. Kaya nga guard gave me yung song nila. Pero Tapos bumingal niya ng kotse, diba? Kasi may kotse sila. Kasi gusto niyang mag-journey dun sa lover niya, which is si Elmer Villacura, a.k.a. Troy Tuyor. Ganon yung pagmamahal ni Queen. Ganon talaga pag Queen kasi. Sana makaka-relate kayo. Tsaka ano din, gustuhan ko na talaga si Queen nung era pa lang na nagpo-post siya dun sa yung mga mirror song covers niya, tapos nakatutok lang sa salamin. 2018, 2019 pa. Hindi pa super boom na boom si Queen nun. Fan na talaga ako ni Queen Yasmin. Kaya, I deserve that meet and greet sa Zoom na hindi nakapasok si Queen. I deserve to be there. Tsaka yung sa mirror na cover, ibig sabihin nun, resourceful siya. Hindi na siya bumili ng tripod para mag-cover. Kasi kami nagka-tripod kami. Siya hindi, kasi sabi niya, kahit isang kamay, kaya niya makapag-cover. Ganon siya katalino. No one can be like Queen talaga, sobra. Tapos may mga album cover na siya noon. Ganon, creative talaga siya. Kaya, sana gumawa ng libro si Queen tungkol sa pagpapatuloy sa kanyang career. Kasi sobrang influential niya talaga. Tsaka sana mag-publish si Queen ng libro about yung pagtuturo niya kung paano gumawa ng spoken poet. Oo, as in. Actually, dapat magkaroon na ng niya isama sa curriculum ng mga English major or Filipino major. Dalawa actually, Taglish. Magkakaroon na actually ng bagong curriculum. Ay, ng bagong course. Kasi yan, fusion, meron pang science, diba? Meron siyang poetry about, may poem siya about esophagus. Tsaka yung pantog. Ang galing na doon. Napakawais. Ang pantog hindi yan lagi naiisip pero siya, binigyan niya ng buhay, diba? Ganun. Bigyan niya ng kahulugan, bagong kahulugan. Tsaka yung naging taste test, naging yes. Pero back to the taste test. Oh my God, grabe may chocolate lagi ko. Pero back to Pinyasmin lang, malis lang. Pero wait, back to the, binasa ko lang yung notif guys, sorry. Back to the taste test, I would rate it 7.5. It's okay, yun lang. Okay lang siya. Parang wala namang wow factor. Baka okay na din yun, kasi pag nag-8 yan,
nadami yung kakainin mo. Tapos tataas yung sugar. Kahit masarap siya, parang hindi ko pa rin kakainin ng madami kasi busog na talaga ako. Busog na talaga ako, guys. So yeah, back to Queen Yasmin. Ewan ko, nararamdaman ko lang na after 3 years, may interview natin siya. Parang feeling ko si Queen Yasmin yung tipo ng influencer na 100 years na nakalipas, may impact pa rin siya. Super. Sa Philippines. Mga ano siya, level ni Shakespeare. Si Shakespeare, hindi nakakapag-spoken poetry. Hindi niya naisip yan. Tsaka hindi kaya ni Shakespeare magsulat about the system of the body like Yeah. esophagus, pantok. Hindi niya yun kaya. Oo. Grabe lang din talaga yung kumbaga dagdag to sa history books na feminism talaga. Tsaka as much as we love Taylor Swift could never write about esophagus, about security guards, about pantog. Hindi. Hindi talaga. Tsaka hindi tumitigil si Taylor sa guardhouse. At si Queen, kala ko niya si Mariah Carey pagdating sa Whistle. whistle notes. Nahiya lang din si Queen kasi, syempre, parang respect na lang kay Mariah Carey na naghahanap buhay, di ba? May sariling buhay si Mariah. So, Ganun mga Pilipino, medyo humble kasi talaga. Yan parang, sige lang, bata pa naman si Queen eh. Parang, marami pang mararating. Malayo pa. Mararating ni Queen. kaya hinahayaan niya lang muna si Mariah Carey na, sige lang, mag-ano ka lang dyan. Enjoy mo yung fame mo. Kasi ako marami pa ako years na, mo yun yung nakikita ko kay Queen. Sobrang humble lang. So, yeah. Ayun, guys. That's it muna for our vlog number 2. 7 minutes na pala. See you na lang, guys, on my next vlog. Random kinemerot lang talaga yung nandito sa vlogs natin. And kung may ganap, magbablog. Pero yun. So, that's it for vlog number 2. I hope you guys enjoyed it. And, see you guys on the next video. God bless you all. And, excuse me. Keep safe. Go, go, go. Bye, guys. Bye, guys.